Ana, ako ho ay isang bata na dahil ako yung panganay sa amin, no, ako ho ay pasaway, sakit ng ulo. Merong kanta, naalala ko si Freddy Aguilar, na ang kanta ay ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Pagkising sa umaga, sermon ng almusal. Dahil ako po ang panganay, yun ho ang laging everyday na nangyayari sa buhay ko. Kaya lumaki po akong nagrebelde sa magulang. At ang tingin ko, hindi ako mahal ng aking mga magulang. Kaya naman po, natuto tayong bumarkada sa mga hindi dapat markadahin. O yung tinatawag nating BI o bad influence. Natuto tayong mag-drugs, natuto tayong magbisyo. Anything na meron po ang isang kabataan noong mga panahon na yon, natutunan po natin. No? Naging sakit ako ng magulang ng nanay ko especially. Lagi po akong iniiyakan ng nanay ko kapag ako'y laging bangag, lasing, at wala sa sarili. Iniiyakan po ako ng nanay ko. At hindi ko binibigyan ng pansin ang bawat tulog ng luha ng nanay ko, yung bawat sabi ng nanay ko na pasaway, na mga salita. Hindi ko yung binibigyan ng pansin. Pero nung namatay po yung nanay ko, na-born again po ako. At pagbalik ko po rito sa Pampanga, nung namatay na po yung nanay ko, no, iyak ako ng iyak. Dahil hindi ko po naipadama sa nanay ko yung dapat madama ng isang anak sa kanyang ina. Umiiyak ako. Humihingi ako ng tawad sa nanay ko. Nay, patawarin niyo po ako. Naging pasaway ako. Nay, patawarin niyo po ako. Hindi man kayo nayakap. Nay, patawarin niyo po ako dahil wala po akong nasabing salitang mahal kita, inay. Wala pong anything narinig ganun ang nanay ko mula sa aking bibig. Humihingi ako ng tawad, patawad po nanay. Habang ang nanay ko ay ibinabaon doon sa lupa, parang may hangin na dumaan sa aking tenga. Sabi ho nung hangin na yun sa aking tenga, yung mga bagay na hindi mo nagawa sa akin, ang sabi po nung hangin na yun na dumaan sa tenga ko, gawin mo yun sa tatay mo. Ano ho yung gusto kong makita? Meron pong kasabihan ng mga tao, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Useless. Kaya habang buhay pa yung mga mahal natin sa buhay, kailangan marinig nila ang dapat nilang marinig. Hindi kung kailan patay na, doon natin sasabihin, Nay, mahal kita. Nay, pasensya ka na. No? Bagkus, ngayon pa lamang buhay sila, madama na nila yung pag-ibig. Madama na nila yung kalinga. Marinig na nila dapat nilang marinig, no? Habang buhay na sila. At least, aalis sila sa mundong ito. Bit-bit nila ang pagmamahal na binitawan natin mula sa ating pong mga mahal sa buhay. Kaya po mahalaga po, appreciate po natin yung mga taong nasa paligid natin. Kaya po yun po ang isang lesson na natutunan ko nung po ang nanay ko ay nawala na. No? At least, ang tatay ko po ngayon ay meron na hong kumbaga yung isip ay bumabalik sa pagkabata. Minsan din na kami kilala. At least, yung sinabi ko sa nanay ko, ginagawa ko na ngayon sa tatay ko. Talagang alaga po. No? So, yun lang po isang mensahe na iiwan sa bawat isa po na kailangan i-appreciate po natin yung mga taong mahal natin sa buhay. No? So, magandang gabi po sa inyong lahat. In behalf po ng aking pamilya at ng Light of the World Worldwide Ministry dito sa Pandakaki, kami po ay nakikidalamhati sa pamilya po ni Ate Evelyn. No, sumain niyo po ang kapayapaan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Meron pong dalawang magkapatid sa Biblia ng pangalan ay si Marta at si Maria. Meron silang kapatid na namatay na ang pangalan ay si Lazarus. Namatay itong si Lazarus at nabalitaan ito ng Panginoon. Nung namatay si Lazarus, nung dumalaw si Jesus doon sa lugar ni na Marta at ng Maria, sinalubong sina Marta at Maria ang ating Panginoong Yesus. Sinabi ni Marta at Maria kay Jesus, Panginoon, patay na po ang inyong kaibigan na si Lazarus. Ang sabi po ng Biblia, si Jesus ay tumangis. The shortest verse of the Bible,
John 11:35, Jesus wept. Ano po yung mensahe na gustong iparating nito sa ating lahat? Ang ating Panginoong Yesus, siya ay nakikitangis sa mga taong tumatangis. Siya ay nagdadalamhati sa mga taong nagdadalamhati. Kaya alam po ng Panginoon ang inyong nararamdaman sa gabing ito. Kaya nga po ang Panginoon ay meron siyang paanyaya sa lahat ng basag na kalooban, sa lahat ng may mga suliranin sa buhay. Ang paanyaya ng Panginoon ay ganito: lumapit kayo sa akin. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Once na tayo ay lumapit sa ating Panginoon, mararamdaman natin yung kanyang pagyakap, mararamdaman natin yung kanyang comfort, mararamdaman natin ang kanyang kalinga sa bawat isa. Nasabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tanong, meron ka bang kapagalan ngayon? Basag bang yung kalooban? Marami ka bang suliranin sa buhay? Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan hindi lamang ng ating isip, hindi lamang ng ating puso, kapahingahan ng ating buong pagkatao, once na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya po, alam ng Panginoon na once tayo ay lumapit sa Kanya, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa, sapagkat siya po ang ating pong pag-asa. He is our comforter. Kaya sa gabing ito, sino man po sa inyo nakakaramdam ng basag na kalooban, nakakaramdam na parabagang ang daming tanong sa ating isipan, ang Diyos ang magsasalita sa ating puso, anak, ang iyong ina ay nandoon na sa aking piling. Masaya na siya sa lugar na yun. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Kaya napakasarap marinig mula sa Diyos ang mga bagay na yon. Kaya po, 3 bagay ang gusto ko pong iwan sa bawat isa bago po ako mananalangin para sa pamilya. Ito pong salita ito ay salita ng pagpapaalala na lahat po tayo ay hahantong sa kinahahantungan ni Ate Evelyn. Unang mahalagang mensahe na gusto ko pong iwan sa lahat. Una, ang kamatayan ay tiyak na darating. Sapagkat ang kamatayan ay walang pinipiling, walang makakapagpigil nito. Kahit na tayo pa ang pinakadalubhasang doktor sa buong mundo, hindi natin kayang pigilan ng kamatayan sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Hebreo chapter 9, verse 27, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. So, ibig sabihin, itinakda ng Diyos na ang tao ay mamamatay. So, ang kamatayan ay tiyak na darating. Walang pinipiling edad, walang pinipiling rangya ng buhay. Bata, matanda, mayaman, mahirap, o anumang estado ng buhay na meron tayo. Ang kamatayan ay tiyak na darating. Meron pong isang kwento, ito po ay totoong kwento, na kung saan isa pong pasyente sa doktor at siya po ay malapit ng mamatay. At habang po siya ay nandoon sa hospital, hinahatak ang kwelyo ng doktor. Ang sinasabi po ng doktor sinasabi po ng taong ito, at tawag ito, sinasabi ng taong ito sa doktor, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Ngunit, ang doktor ay wala nang magagawa. Kahit gusto pang pahabain ng doktor ang kanyang buhay,
no, wala na siyang magagawa sapagkat ang kanyang buhay ay hanggang doon na lang. Kaya ang kamatayan ay tiyak na darating. Kahit na tayo pa, ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo, hindi natin kayang mabuhay o dugtungan pa yung buhay ng tao. Maaring yes, haba, pero darating at darating din ang araw na ang buhay ay tayo din ay lilisan din ang mundong ito sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Naalala ko po yung dating Pangulo natin na si Ferdinand Marcos Sr. nung siya po ay mamatay. Marami po nakadikit sa kanyang katawan. Humihinga na lamang siya sa aparatos. Pero kapag tinanggal po yung aparatos na yon, matatanggal na rin po yung kanyang hininga. Na kahit tayo pa po ang pinakamayaman sa buong mundo, hindi po natin mapipigilan ang kamatayan sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Hindi po natin yan mapipigilan. Pangalawa hong mensahe na gusto ko pong iwan, ang kamatayan ay di tiyak kung kailan ito darating. Yung una sinabi natin, ang kamatayan ay tiyak na darating. No? Pangalawa, ang kamatayan ay tinitiyak kung kailan darating. Sapagkat ang kamatayan ay traitor. Hindi mo alam kung kailan darating yung kamatayan. Sapagkat anumang oras, kahit ikaw pa ay malakas, walang garantiya na ikaw ay may sakit, kukunin na ni Lord. Yung iba, alam natin, no? Kumain lang, namatay. No? Natulog lang, namatay. Kaya walang makapagsasabi kung kailan darating ang kamatayan. Ang kamatayan ay di tiyak kung kailan ito darating. Kung alam lamang sana natin ang kamatayan ay yun na yung oras ng ating kamatayan, at least mapaghahandaan natin. Pero ang kamatayan ay di tiyak kung kailan ito darating. Naalala ko, isa pang true story dito po sa parting Dao, Mabalacat, maraming mga kabataan na kung saan ay nag-road trip. Habang sila ay nag-road trip, sabi ng mga kabataan na nakasakay sa tricycle, sabi niya, sige, bilisan mo pa. Habang binibilisan po ng may hawak na manubela sa tricycle, sabay-sabay po silang sumisigaw, woo! Sarap! Sige, bilisan mo pa. Sarap ng hangin. Habang sila ay nagmamaneho na napakabilis, sa kanilang harap, mayroong isang kotse, biglang binuksan yung kanyang pintuan ng kanyang kotse. Hindi niya malaman ngayon, hindi niya makontrol ngayon yung kanyang sasakyan hanggang siya ay bumaligtad. Umikot-ikot, gumulong-gulong ang sasakyan at lahat po ng taong naroroon ay namatay. Sino pong makapagsasabi, itong mga kabataan ito, na yun na pala ang huling araw nila? Wala. Sapagkat ang kamatayan ay di tiyak kung kailan darating. Sapagkat ang kamatayan ay traitor na anumang oras pwede tayong kunin ni Lord. Pwede tayong mawala sa mundo. Naalala ko po yung puntiyuhin ng aking asawa. Siya po ay nagtatrabaho sa mga bakal, welding. Welder po yun eh. Habang po siya nagwe-welding, no, malaki ang katawan at talagang nagbabali po ng bakal, sa kanyang pagtatrabaho, pumutok yung kanyang ugat doon sa kanyang ulo. At nung pagputok ng ugat sa kanyang ulo, biglang tumumba diretso sa hospital. Pagdating sa hospital, comatose. 1 linggo, nawala na siya. Sino makapagsasabi nun? Kalakas-lakas niya, nagtatrabaho lang siya. Kung alam lang sana niya, nung oras na yon ay mamamatay na siya, hindi na sana niya gagawin yun. Kaya nga ang kamatayan ay di tiyak kung kailan darating. At panghuli, ang kamatayan ay hindi kinatatakutan, kundi ito'y pinaghahandaan. Maraming mga tao pinaghahandaan nila yung future.
Nag-iipon sila about sa kanilang future. Hindi po masama yun. Kailangan po natin yun. Investment, ika nga. But the problem is, yung future na kanilang pinaghahandaan ay dito sa lupa. Meron pong isang nagtatrabaho sa tinatawag na insurance. Alam niyo po ba yung insurance? Yung mga nagtatrabaho sa insurance, yung mga nagbebenta ng kung ano-ano sa iyong pamilya para lamang kung sakaling may mangyari sa iyo, yung insurance na sasagot. Alam niyo po ba yun? Like, alam mo, Peter Life Plan, mga ganon, ano? May mga ganon pong offer, yung mga nagtatrabaho sa ganyan, yung mga insurance life. Merong isang nagtatrabaho sa insurance, pinuntahan niya isang taong mayaman. At sabi niya, "Sir, baka naman po gusto nyo na kung saan yung anyong mga anak ay i-insure nyo na. At least mula high school hanggang college, sasagutin na po ni insurance. I-insure nyo na po yung anak nyo. At least kung ano man po yung mangyari sa trabaho po ninyo, at least hindi na kayo mag-aalala dahil yung mga anak nyo ay insured na. At ang insurance na po ang magpapaaral sa kanila." Napakagandang pangako ng insurance. So sa madaling salita, pinatos ng taong mayamang ito yung insurance. Pina-insure niya yung kanyang anak, ang kanyang pag-aaral. Then maya-maya sumabay uli itong isang ahente ng insurance. Sinabi nung ahente ng insurance, "Sir, baka naman gusto niyo pang i-insure yung negosyo niyo. At least, yung negosyo nyo, kapag huyan ay nasunog, nagbangkarote, at least si insurance, meron hong tutulong sa inyo para makapanimulang uli." So sa madaling salita, pinatos ni insurance, pinatos ng taong mayaman, yung inaalok ng taong agent ng insurance life. Then, eto pa, "Sir," sabi niya ganon, "na-insure mo na yung anak mo, na-insure mo na yung negosyo mo, na-insure mo na yung bahay mo. Sir, baka naman. Halimbawa, di natin alam ang buhay. Di natin alam, di natin sigurado paglabas natin, may nangyari sa atin. Baka naman, sir, tawag nito, mamumblema pa yung pamilya mo patungkol sa burol. Burol ho ngayon, napakamahal na yan. Magkano na ho bang burol ngayon? Ang pinakamababa, 60,000 yata. No? So, mamumblema po sila, sir. Sabi niya ganon. At least, ano man ho mangyari sa inyo, no? Kakampante, kung kuya-kuya ko na lang ho si nanay, mga anak mo, at least, ang insurance na po ang sasagot ng iyong burol kung sakaling dumating po sa punto na yan. So, sa madaling salita, pinatos ng mayamang ito, yung inaalok ng agent ng insurance lang. Ito ngayon ang pinakamasakit. No? Ininsure niya yung kanyang anak para sa kanyang pag-aaral. Ininsure niya yung kanyang negosyo kung sakali magbangkarote, meron siyang pagsisimulaanan. Ininsure niya yung kanyang kotse, ininsure niya yung kanyang bahay, ininsure niya pati ang kanyang burol. Ang nakalimutan niya ay hindi niya na-insure yung kanyang kaisa-isang kaluluwa sa Diyos. Hindi niya na-insure yung kaisa-isa niyang kaluluwa sa Diyos. Ang tao ay dalawa lamang ang pupuntahan pagkatapos ng buhay na ito. Katulad po ng ating sinabi in Hebrew chapter 9 verse 27 na itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huhukuman tayo ng Diyos kung ano ang bagay na ginawa natin sa lupa. Kaya yung buhay na nasa iyo ay hindi talaga sa atin. Ang buhay na yan ay pinagkaloob lamang, pinahiram lamang ng Diyos sa atin. Genesis chapter 2 verse 7, na sabi niya, ang tao ay nilikha sa alabok, kumuha ng alabok, kinuha ang hinawakan ng ilong at binugohan ang taong nilikha ng Diyos mula sa alabok at ang taong yun ay nabuhay. Sa makatwid, yung buhay na nasa iyo, yung buhay na nasa akin, yung buhay na nasa atin ay hindi talaga sa atin, kundi ang buhay na yan ay hiram sa Diyos. Sabi ng isang awit ni
Isang awit, ang sabi niya, hiram sa Diyos ang aking buhay. Diba? So yung buhay na nasa iyo ay hindi talaga sa iyo, kundi yung buhay na nasa iyo ay galing yan sa Diyos. At pagharap natin sa harapan ng Diyos, tatanungin ng Diyos, kamusta ang buhay na pinahiram ko sa iyo? Ano ang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos ang lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Kaya nga ang kamatayan ay hindi kinatatakutan, bagkus ito'y pinaghahandaan. Kung ano man ang mangyari sa atin dito sa lupa, at least alam natin kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay ito. Gusto po ba natin i-insured ang ating kaluluwa sa Diyos? Gusto po ba natin i-insured yung ating kaluluwa sa Diyos? Kung gusto po natin i-insured yung ating kaluluwa sa Diyos, 3 bagay. Una, aminin natin na tayo ay nagkasala sa Diyos. Sabi po ng 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y banal at tapat, tayo kanyang patatawarin, lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya ang Diyos po, once na tayo nakumpisa sa Kanya, ang Diyos po ay mapagpapatawad, patatawarin tayo ng Diyos sa lahat po ng ating mga kasalanan na ating ginawa. Kaya sabi niya, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y banal at tapat, tayo kanyang patatawarin, lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, para ma-insure natin yung ating kaluluwa sa Diyos, pangalawa, manampalataya tayo kay Jesus. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi doon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto natin i-ensure yung ating kaisa-isang kaluluwa sa Diyos, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo at hindi na tayo mapapahamak doon sa dagat-dagatang impyerno. Pangatlo, para ma-ensure natin ang ating kaluluwa sa Diyos, isuko, ialay, papasukin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang sabi ng Pahayag 3:20, na sabi niya ay ganito, ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso, kung diringgin nino man ang aking tinig, ako'y papasok sa Kanya at magsasalo kami sa hapagkainan. Kaya 3 bagay para ma-ensure natin yung ating kaluluwa dito sa lupa, at least kahit anuman ang mangyari sa atin dito sa lupa, alam natin na ang buhay na ito, alam natin kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Bakit? Kasi na-ensure na yung ating kaluluwa sa Diyos. Kaya kapag pinapasok natin si Jesus sa ating mga puso at mamuhay sa Kanyang kalooban, sasabihin ko sa iyo, katulad na sinabi ng Panginoon at the cross, sa Kanyang katabi, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ang sabi ng Panginoon doon sa Kanyang katabi, doon sa nakakasama niyang nakapako sa krus, ang sabi ni Jesus, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Kaya kapag si Jesus pinapasok natin, ang pangako ng Diyos sa atin, sa bawat isa, nang sabi, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Kahit na anong mangyari sa atin, alam natin kung saan tayo tutungo pagkatapos ng buhay na ito. Iiwan ko po sa inyong mga tanong,
na kung saan gusto niyo po bang papasukin si Jesus sa ating buhay upang sa ating pong sa ating buhay alam natin kung saan tayo nakatalaga sa ating pong Panginoon. Kaya po bago po ako manalangin, ako po ay mananalangin sa bawat isa po sa atin at ipapanalangin din po natin si Ate Evelyn. Si Ate Evelyn po ay pag-akyat po natin doon, no? Makikita po tayo doon. Sabi doon, wala nang paghihirap, wala nang sakit, wala nang kamatayan, lahat ng luha, papahirin ito ng Panginoon. Kaya yung hirap na pinagdadaanan natin, papalitan iyon ng Panginoon ng kagalakan pagdating natin sa harapan ng Diyos. Amen po. So tayo po tumayo at manalangin.